Sa araw na ito, maririnig natin ang kasaysayan ng isang lalaking nanindigan para sa kanyang paniniwala. Siya ay si Aaron. Isa akong abogado, ngunit marami kong pinagdaanan bago ko naabot ang pangarap kong ito. At kahit na nasa mga kamay ko na ito, dumating ang pagkakataon na muntik na itong mabahiran ng dungis. Oh, Kuya Aaron, anong masasabi mo sa hipag ko? Ganda niya, di ba? Maganda nga. Balikbayan yun. 7 years na nagtrabaho sa Australia. At higit sa lahat, no boyfriend. Napaka-ideal pala ng hipag mo, Ate Cherry, ha? Wala bang photocopy nun? Oy, nako, Eddie. Patatagin mo muna ang kalagayan mo. At saka ka maghanap na magiging nobya. Eh, 5 ka pa lang naman. Eh, si Ate Cherry nga, 24 pa lang noon nung nag-asawa na. At saka graduate na naman ako, Nay. At may trabaho na rin po. Siya nga naman po, Nay. Hayaan nyo na magka-girlfriend itong bunso nyo. Tama. Oy, Kuya Aaron, tama si Inay. Hindi pa dapat magka-girlfriend si Eddie. Oo nga. Baka mag-asawa na yan eh. Eh, ikaw ang dapat mauna, Aaron. Dahil 32 ka na. At mayroon ka na maayos na kalagayan sa buhay. Tama! Kaya nga, pinapakilala ko na nga sa hipag ko. Ay, naku, sabi ko na nga ba't yan na naman ang pag-uusapan natin eh. Cherry, Nay, wala pa sa isip kong pag-asawa. Bakit ba minamadali niyo ako? Anak, kay Cherry, 2 na ang apo ko. Oo nga. Eh, syempre, gusto ko naman makita at makarga magiging apo ko sa'yo. Aba, Kuya, sayang kung tatandang binata ka. Ayaw namin mangyari yun. Kaya huwag mong ibuhos sa pagiging abogado mo ang lahat ng iyong panahon. Sabi ko na kinulit ka na naman ni na Aling Marta tungkol sa pag-aasawa mo. Kaya ka na kasi maangot. Ewan ko ba sa kanila kung bakit nila akong minamadali. Eh, dito nga lang sa mga kliyente ko, kulang ng panahon ko eh. O, paano pa akong mag-aasawa? Ay, ibig mo sabihin, wala kang balak mag-asawa? Wala kang babaeng nagugustuhan? Talagang wala pa, Rich. Eh, hindi naman dapat madaliin ang bagay na yun, di ba? Tama lang ako, tulad mo. Kahit department manager ka na ng office nyo, wala ka pa rin boyfriend. Kasi nga, hindi ka nagmamadali, di ba? Ha? Hmm? Oo, tama ka. Ini-enjoy ko pa ang pagiging single ko. Ako naman ngayon na magpapakilala ng babae kay Kuya. Naku! Eh kung yun yung maganda at titulada kong hipag, hindi nagustuhan ni Kuya eh. Yun pa kanyang papakilala mo. Ate, iba yung office mate kong yun. Oh. Maganda talaga yun. Mainhin at mabait pa. Eh bakit hindi mo nagustuhan? Eh, hindi naman dahil maganda, magugustuhan ko na. Isa pa, kasing edad siya ni Kuya. Alam mo Eddie, naisip ko lang. Bakit kaya parang ayaw mag-asawa ni Kuya? Wala din siyang girlfriend. Baka naman si Rich ang gusto niya. At hindi lang siya makapagtapat. Dahil nga mag-best friend sila. Hindi ako makapaniwala na nakita kita ngayon, Rogen. Kasi naman, 13 years tayong hindi nagkita. Oo nga. Ibang-iba ka na ngayon. Ha? Asensado na talaga. Hindi tulad ko. Hindi nakatapos sa kurso ko. Rogen, sabi ni Eddie, may problema ka raw na gustong ilapit sa akin? Meron nga. At kung matutulungan mo ko, tatanungin kong malaking utang na loob sa iyo. Rogen,
Ipagtatapat ko sa iyo ang lahat, Aaron. Ano ba ito? Hindi ko maintindihan ang mga binabasa ko. Parang ayaw pumasok sa isip ko. Si Roger, siyang pumapasok sa isip ko. Ang simpatiko niyang mukha. Magandang katawan. Sabi niya, hawakan ko lang ang kaso niya at papayag siyang maging kami. O Roger, gusto bang iniaalok niya sa iyo? Iniaalok niya sa iyo ang sarili niya para ipagtanggol mo siya kahit may kasalanan siya. Abogado ka ba ng bayan? O abogado ng sarili ng laman? Hello! Attorney Aaron. Mali ang ibig niya. Inadamay pa niya ako sa kasalanan niya. Aaron! Nato ko na pala, Rich. Oo, kanina pa. Ano ba nangyayari sa'yo? May problema ba sa mga kliyente mo? Baka may maitulong ako. Wala, Rich. Pero ako ang may problema. At hindi ko alam kung maunawaan mo ko kapag nalaman mo. Aaron? Baka kasi kapag sinabi ko, magbagong tingin mo sa akin. Hindi mangyayari yun. Magtiwala ka. Sabihin mo sa akin, ano ang gumugulo sa isip mo? Anak, gusto pa bandalang kita ng pagkain dito sa silid mo? Huwag na po, Nay. Pupunta na lang ako sa kusina kapag nagutom ako. Ay, pero hindi ka sumabay maghapunan sa amin. Teka, may problema pa? Actually, naipagtapat ko na po ito kay Rich. Mabuti pa pala yung best friend mo. Alam na ang problema mo. Pero ako nanay mo, walang kaalam-alam. Siguro nga ho, kailangan ipagtapat ko rin ito sa inyo para gumaan ang damdamin ko. Oh, ano ba yun, anak? Nakita na po kami ni Rogen, Nay. Tinawagan niya ako at nagkausap po kami. Naalaman ko na may kaso siya. Anong kaso? Nalustay niyang malaking halaga sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hirap siyang kumuha ngayon ng abogado at pati misis niya galit sa kanya. At ibig niyang kunin ka, ganon. Opo. Sabi po niya, pumayag lang daw po ako. Papayag din siyang maging kami. Ano? Oh, Diyos ko! Walang hiya pala siya. Ano palagay niya sa'yo? Binabae? Yun pong totoo, Nay. Ha? Isa akong lalaki na may pusong babae. At siya rin dahilan kaya wala pa akong nobya hanggang ngayon. Aaron! Sorry po. Inilihim ko sa inyo lahat dahil sinikap kong labanan ito. Lalo na nung lumayo sa akin si Roger. Bakit ka nga pala nilayuan ng taong yun? May isang pagkakataon noon na nagiinuman kami. Nalasing ho kami. At nang tulog na siya, niyakap ko at hinalikan. Ano? Pero nagising ho siya. Nagalit sa akin. Doon niya nalamang bakla ako. Yun pong dahilan ng paglayo niya sa akin. At ngayong isa ka ng abogado. At ang angailangan siya ng serbisyong legal. Siya naman ang tumutukso sa'yo. Nasasaktan po ako dahil mapapangting niya sa akin. Naisip ko rin, siguro kung hindi umiral noon ang damdamin ko sa kanya, hindi sana ganito. Anak,
manindigan ka sa tama. Ipakita mo sa kanya na kahit nakagawa ka ng pagkakamali ng araw, hindi mo ibinuhay yun. At ikaw ay nasa panig ng katarungan. Siguro naman, Aaron, nakapag-isip ka na. Oo, Rojan. Handa ka nang tanggapin ang alok ko? I'm sorry. Hindi ko matatanggap. Ano? Narinig mo sinabi ko. Humanap ka na lang ng ibang abogado. Bakit? May karelasyon ka na? Kaya ayaw mong tanggapin ang alok ko? Wala akong karelasyon. Oo, nakagawa ako ng pagkakamali sa noon. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nagbago. Oh, Rojan, abogado na ako ngayon. At tungkulin ko na tumulong sa pagpapatupad ng katarungan sa bansa. At yun ang mahalaga sa akin. Masayang masaya ako at hindi mo tinanggap ang alok ni Rogen. Dahil naniniwala ako na ang katarungan ay dapat makamit ng naaapi. Inamin niya na nagkasal siya sa kanilang kumpanya. Kaya dapat lang niyang panagutan yun. Kahit naman abogado ko, may karapatan pa rin akong tanggihan ng isang kliyente. Lalo na at siyang nagkasala. Isa pa, inalok niya sa akin ang kanyang sarili. Kapalit ng paghahawak ko sa kaso niya. Mali yun. Kaya hindi ko tinanggap. Ginawa niya yon dahil alam niya na may pusong babae ka. Tama ka. At noon ay gusto ko siya. Noon? Ibig sabihin, hindi na ngayon? Kahit kami mga may pusong babae, ay marunong ding ma-turn off, Riz. Alam mo, napakasaya ko dahil sa sinabi mo. Kasi may pag-asa na ako uli na magustuhan mo. Riz, Oh, oo, Aaron. Noon pa, mahal na kita. Kaya nga hindi ako nag-aasawa dahil ikaw ang hinihintay ko. kahit closet queen ako, Nasa iyo ang mga katangiang hinahanap ng isang babae sa isang lalaki. May prinsipyo at paninindigan. nilalang ako ng Diyos na lalaki. Ibig sabihin, nais niyang yun ang maging kalagayan ko. At yun ang gusto kong sundin. Kaya para sa akin, isa kang king. You are the king of my heart. At ikaw ang gusto kong maging ama ng aking magiging anak. 20 years na kami kasal ni Rich. 3 na ang aming anak. At masasabi kong ganap na nga akong nakalaya sa aking pagiging pusong babae. Dahil siya na ang reyna ng aking puso. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil tinulungan niya akong panindigan ang aking pinaniniwalaan. At salamat sa Diyos dahil ibinigay niya sa akin si Rich. Ako po si Aaron at ito ang aking buhay. Hindi niya pababayaan ang nilalang na nais sumunod sa kanyang kalooban. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, James Quanton, Susan Robles, Junel Benamin, Chiquit del Carmen Amor at Phil Cruz sa papel na Avon. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar.
Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Elma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Lanticho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Sa araw na ito, maririnig natin ang paglalakad ng isang dalaga kung paano niya nahanap ang kanyang Prince Charming sa kabilang ibayo ng mundo. Siya ay si Diday. Mula noong bata pa ako, wala akong ibang pangarap kundi ang makapag-asawa ng foreigner. Amerikano man yan, Australiano, Briton, basta dayuhan. May tiyahin kasi kami noon na naghihikaho sa buhay. Pero nang makapag-asawa ng foreigner, nag-migrate sa US at naging maayos ang buhay. Araw-gabi, yon ang panalangin ko sa Diyos. Gising na yung call center agent natin. Hoy, Diday! Tingnan mo nga yung mata mo, nangingitim na. Ayun na lang kasi ako pansinin. Kung ang pagpupuyat mo sa dating app na yan para sa paghahanap mo ng foreigner, itinutulog mo na lang, baka marami kang napanaginipan. Kung ang pangingialam mo kaya sa akin, itinatrabaho mo na, Ha? baka nakakatulong ka pa sa bayarin dito sa bahay, no? Hoy, pwede ba? Magsitigil nga kayo? Lagi kayo nagtatalo. Pareho naman kayo mga tamad. Hoy, ikaw Itoy, 35 ka na. Asa ka pa rin ng asa dito sa bahay. Maghanap ka na ng maayos sa ayos na trabaho. Kung ayaw mong itapon ko sa labas ang bahay mga damit mo. Be. At ikaw naman, Diday. Hoy! Oh. Tigilan mo na nga yung kahanap ng foreigner na boyfriend. Ilang saan ka na naghahanap? Puro naman mga bastos yung nakukuha mo. Baka mami, mamalayan ko na lang. Nagsasayaw ka ng nakahubad. Ay, ano ka ba? Yan. Hindi ba nagsasalita ng ganyan? Oh my gosh. Ganyan ba talaga ang pagkakakilala niya sa akin? Bakit? Desperada ka na, hindi ba? Desperada Of course not. Hindi ako desperada, no? At higit sa lahat, hindi ako nawawala ng pag-asa. Darating ang panahon. Magmamigrate din ako sa ibang bansa. Kagaya ni Auntie Yayo. Oh, Diday, tingnan mo ang snow, ang kapal. Wow! Auntie Yayo! Gusto ko rin maglakad sa snow. Tapos gagawin kong halo-halo. Baliw. Auntie, baka naman may pinsan o kaya kaibigan yung hobby mo na single. Pakilala mo na kasi ako. Gusto mo ba ng dirty old man? Ayoko. Kayo talaga para ng sinanay. Hindi naman ako desperada. Gusto ko rin makapag-asawa ng maayos na foreigner, no? Yung mamahalin ako, aalagaan. True love pa lang hinahanap mo. Yes naman, Auntie Yayo. Mag-aral ka muna ng English. Yes, I know. Nagpa-practice na nga ako dito sa bahay eh. In preparation. Nararamdaman ko kasi, malapit ko na siyang makilala. Mangando, Uy, andiyan ba si Diday? sandali ha. Diday! Diday! Ay! Bakit po? Ito, si Minggoy, aakyat ng ligaw. Sus! Kala ko naman kung ano na. Minggoy, ano bakit? May dala akong puto. Uy, Mainit pa. Iba sabi ko naman sa'yo, tumigil ka na ng panliligaw mo sa akin. oh, Diday, magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita mo. Taong pumupunta rito si Minggoy sa'yo.
Mabuti nga't nililigawan ka ng maayos. At sa harapan ko ba? O saan ka pa makakakuha ng lalaking ganyan ngayon? Ha? Tay, pinaprangka ko lang si Minggoy para wag na siya umasa pa. Minggoy, Oh, kaya mo bang buhayin itong anak mo? kayang-kaya ho. Oh, nakita mo? Tay naman eh. Abay, saka hanap mo ng foreigner niyan. Baka kalansay ka na hindi ka pa nakapag-aasawa. Aga mo yata nagising ngayon na. Paano kung hindi magigising agad tili ng tili sa kabilang kwarto si Diday? Himbing kasi ng tulog ko eh. Hindi ko na malayan. Pagtimpla mo nga ako ng kape. Ano ba yun? Hoy! Diday! Ano yan? Ano nangyayari sa'yo? Kanina ka pa tili ng tili. Halo mo pa yung naka-jackpot sa loto Jackpot talaga, Tay! Ha? Tingnan mo. Ano yan? Sino yan? Sino yan? Sino nga yan? Sure, nung nakilala kong Amerikano. Ano? Kachat ko to, mula pa na isang buwan. Tapos sabi niya sa akin kanina, gusto rin niya ako makita. Gusto niya rin maging seryoso ang lahat sa amin. Oh my gosh! Ay, ano? This Ano ka is ba? it! Manggas ng damit ko! Ano pupunit na eh? Sabi ko sa kanya, pumunta siya dito sa Pilipinas anytime. At pagbalik niya na Amerika, sasama na ako sa kanya. Ano? Hindi mo pa nga nakikilala yun ng maayos? Sasama ka na? Kaya nga ako sasama na eh. Para makilala ko siya. Wow! Ayos itong sapatos. Saktong-sakto sa akin, oh. Ako itong ambag ko, tingnan mo. Maganda rin, ah. Parang gawa sa totoong balatang ahas. Oh, Ando, yung sa iyo, ano? Baka kapag may umarbor dyan sa mga kapitbahay natin itong jacket na ito, kapag sinuot ko, ha? Naku, ang kapal. Pwede kong isuot ito kapag Disyembre dahil malamig O ano daw? Nagustuhan niyo raw ba yung pinadala niya? Ay, Diday! Oh! Sabihin mo sa amin pag tumawag siya sa iyo, ha? Para makapagpasalamat naman kami. Diday, Oh! kailan daw siya pupunta rito? Papuntay mo na rito. Nang maipakilala ko sa mga katropa ko. Tiyak na maiingit sila sa akin kasi may bayaw akong kano. Oo nga naman, Diday. Papuntahin mo na rito kasi, Jack. Pagbaba pa lang mo dyan sa bakura natin, ako, pagtitigilan na tayo ng mga kapitbahay natin. Mamumuti ang mga mata nila sa inggit. Ay, grabe kayo! Ano naman ang akala niyo sa jowa ko? Figurine na ipang-display ninyo? Drama naman ito. Pera lang naman ang habol mo sa kanya eh. Ah, ganon. Oh, Kinaya ay, sapatos ano? mo. Akin na yan! Joke lang. Ano ka ba naman? Ito lang ang lilinawin ko sa inyo ha, sa pamilyang ito. Si Wilson, mahal ko siya. Hindi ako nakipagrelasyon sa kanya para lang makaahon tayo sa kahirapan. Oo, nung una, ganyan na nasa isip ko. Pero nung matagal na kami nagkakausap sa chat at sa video call, nag-iba na ang mindset ko. Mabuti siyang tao. Kaya nararapat lamang na pakitaan ko siya ng kabutihan din. At kung pupunta man siya dito, hindi natin siya tatratuhin figurine, kundi isang tao na may malinis na intensyon sa akin. Balita ko, kakasal ka na raw, Diday. Ah, oo, Migoy. Pasensya ka na, ha? Di kasi ako mayamang kagaya ng Amerikanong yun. Ano sinabi mo? Kung mapera rin siguro ako at maputi, baka matagal mo na akong pinatulan. Hoy, Minggoy. Ganyan din ba ang tingin mo sa akin? Nakipagrelasyon sa isang foreigner dahil lang sa pera at itsura?
Bakit? Hindi ba? Umalis ka nga sa harap ko. Umalis ka na! At huwag ka nang pupunta dito sa bahay kahit kailan, ha? Kapag nakita pa kita rito, hahatarin kita ng walis tambo! Auntie Yayo! Kumusta na? Okay lang. O, Diday, nagkita kami kanina ng boyfriend mo. Nakilala ko na siya. Ay, oo nga, sabi niya sa akin, auntie. Ano, kumusta? Naku, ang swerte mo. Bakit, auntie? Mukhang in love talaga sa'yo ang mokong ngayon, ha? Ay, napansin niyo? Oo. At saka, single talaga siya, walang sabit. Talaga, auntie? Oo! Mabait at mabuting tao. Sabi niya, magpapakasal kayo dyan. Oo, auntie. Inaayos lang niya yung mga papeles niya, tapos lilipad na siya papunta rito. Nagbunga na rin yung pagtsatsaga mo gabi-gabi, ha? Tama ka, auntie. Pero ikaw pa rin yung makapagsasabi kung talagang mabuti siyang tao. Kaya kilatisin mong mabuti kapag pumunta dyan sa inyo, okay? Yes, auntie. Salamat! Ayan. Bago na mga kortina natin. Pati mga sapin sa kama, punda ng unan. Salamat, Nay. Pero iniisip ko, magustuhan ka pa kaya niya? Kapag nakita niyang ganito lang kasimple ang ating buhay? May tiwala ako sa kanya, Nay. Alam kong hindi siya ganung klaseng tao. Ay, sana nga. Natatakot kasi ako, anak. Baka bigla siyang umuwi ng Amerika kapag nadatan niyang maliit lamang tumbahay natin. Gawa pa sa nipa. Nay, kalma lang. Kahit gaano pa kaliit ang bahay natin, hindi ako mahihiyang ipakita sa kanya ang totoo kong pag-uugali at pamumuhay. Ay, sana nga. Sana nga. Oh, ano? Luto na ba yung adobo? Ay, nako. Tulungan mo ko. Iusog na natin itong upuan dito. Ano? Handa na ba kayo? Abay, dapat maramdaman niya mainit natin pagtanggap sa kanya, ha? Kasi baka umuwi yung bigla. Hindi pa ba mainit to, Nay? Buong barangay na yata ang narito. Tumutulong sa ating magluto at mag-ayos nitong barong-barong natin. Oo nga. May talo pa ni Wilson yung kakandidato, Mayor. Oh, Jerry, pitin mo na Hoy, pag niloko niya itong si Diday, buong barangay din ang hahabol sa kanya ba? Andiyan na! Ay! Andiyan na siya! Ano? Andiyan na! Malapit na rin yung nasasakyan yung taxi. Teka, Nay, tinan mo nga, ayos na ba itong itsura ko? Ay, bakit naman kitang-kita naman yata yung dibdib mo diyan sa damit mo? Hindi ba Oo nga. maganda, Nay? Hindi Ay, maganda. magpalit ka. Ay. Yung pandalagang Pilipina. Papa. Mamaya niyan, isipin niya. Oo. Ayan na! Ayan na yung taxi, Nay! Ayan na. Ay, ayan! Bumaba na sa taxi! Oo nga. Ay, Amerikano nga! Aba. Ano ba ginagawa mo dyan? Salubungin mo na! Yun ang unang pagkakataong nakita namin ng personal, si Wilson Smith, ang aking asawa. Sabi ko nga, sa una, gusto ko magkaroon ng asawang foreigner dahil gusto ko umangat ang pamumuhay namin. Nang makilala ko siya, napagtanto kong marahil ganun na lang ang interes ko sa mga dayuhan dahil dayuhan talaga ang meant to be sa akin. Ngayon, narito kami sa Pilipinas pansamantala para magbakasyon. Hindi rin naman perpekto ang buhay namin. Marami rin pagsubok, pero masaya. Ako si Diday, at ito ang aking buhay. Kahit pa ilang bilya ang distansya ng dalawang tao, kung niloob ng Diyos na pagtagpuin sila, magtatagpo at magtatagpo silang dalawa.
mga nagsigarap. Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Jude Martin Legaspi, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Diday. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang dalaga at kung paano niya natutuhan na higit na mas mahalaga ang kagandahang loob kaysa sa pisikal na kanyuan ng isang tao. Siya ay si Anika. Anika ang pangalan ko. Pero ni minsan, hindi ako tinawag ng mga nakakakilala sa akin sa totoo kong pangalan. Dahil ang tawag nila sa akin ay Pango. Kaya mula nung nag-aaral pa lang ako, sinabi ko na sa sarili ko na pagdating ng panahon, magpapa-nose job ako at ipakikita ko sa kanila na higit akong maganda kaysa sa kanila. Ano sa tingin mo, Hana? Maganda pa itong bago kong glasses? Hoy, mahal to ah. This is what you call transition glasses. Umiitim ito kapag mainit. Parang nagiging shades. Tapos may anti-blue light din to para maprotektahan ang eyes natin from the radiation. Ah, okay. Maganda. Gusto ko rin yan. Dapat pinalagyan mo ng tali, Anika. Ano? Sabi ko, dapat pinalagyan mo ng tali ang salamin mo. Bakit? Para hindi malaglag. Kasi wala kang nose bridge, oh. Oy, well, ano? At least, ako, nose bridge lang ang problema ko. Eh, ikaw, ang babaho ng hininga mo. Ew! Ang may invernal. Ang sinabi mo? Oo, huwag ka nang kumibo kaya. Totoo lang yung sinabi ko eh. Tama na kayong dalawa. Magsisimula na naman kayo eh. Talo niyo pa yung mga teenager kung mag-ukrayan. Umilis nga kayong profesional. Nasa trabaho tayo eh. Ha? Mga disente naman kayong tao. Wow! Akala mo naman kung sinong napaka-prim and proper mo. Pero pwede mo pang ibalik yan sa paggawa ng salamin, Anika. Para naman huwag malaglag. Sayang yan. Val! Ano ka ba? Di ka ba titigil? Oo na. Alam mo, umanda ka sa akin, Val, ha? Kapag naipaayos ko tong ilong ko, talagang huyo ka sa akin. Yan! Nakapaghulog na ako sa savings account ko. Konting-konti na lang, makakapagpaayos na ako ng ilong ko. Anika? Ma, bakit? Juan, may pera ka ba dyan? Ho? Bakit? Hihira muna ako. Yun naman ay kung may pera ka lang. Eh, bakit nga po? Pambili ng gamot ng kuya mo. Minsan kasi, sumasakit pa rin yung binti niya pagkatapos siyang operahan. Eh, bakit? Yung asawa niya? Alam mo naman, marami pang ibang pinagkakagastusan ng mag-asawa. Yung 3 nilang anak, nag-aaral na. Kaya to the rescue ka na naman. Ay, naku. Tulungan na muna natin sila. Kasi na maaksidente sa motor ang kuya mo. Napakarami nilang ginastos sa ospital. Kaya hanggang ngayon, hindi pa sila nakakabangon. Eh, bakit? Kasalanan ba natin nagkaganyan si kuya? Eh, siya ang hindi nag-iingat eh. Kung magpatakbo kasi ng sasakyan palaging harurot. Eh, Anika, hindi naman ginusto ng kuya mo ang nangyaring aksidenteng yun. Wala akong pera, ma. Ay, Manghiram na lang kayo sa iba. ay, siya. Sige. Tutulong ako sa iba, tapos sarili ko. Hindi ko matulungan. Ako,
Bago kayo, sarili ko muna. Hi, Wency! Kumusta? Magaling ka na ba? Baka naman you need more rest pa. Oo, ayos na ako, Anika. Na-miss ka namin dito sa office. Gusto mo sabay na tayo mag-lunch mamaya? Ayos lang naman. Sabay din kami ni Bal eh. Sama ka na lang sa amin. Ay, sige, huwag na. Kami na lang ni Hana ang kakain together. Ay, siya nga pala. If you need help sa mga backlogs mo sa trabaho, nandito lang ako. And I'm willing to help. Sige. Salamat, Anika, ha? You're welcome in advance. Sorry ho. Walang niya kang waitress ka. Hindi ka ba marunong mag-ingat, ha? May trabaho pa ako from 1 to 5 p.m. Anong gusto mo mangyari? Pumasok ako sa opisina na ganito ay tsura? Tingnan mo! Yung kulay puti kang blouse, kulay brown na dahil sa kape! Hindi na ako nagpipigil. Baka kanina pa kayo sa butan eh. Anika, tama na yan. Hindi naman kasi niya sila isadya. Ang sabihin mo tatanga-tanga yan. Waitress ka na nga lang, hindi mo pa magawa ng maayos sa trabaho mo? Tama na. Halika na. Oh, ano nangyari? Wency, Nandito rin pala kayo? Anika, Ay, naku, nakakainis. natapunan ka ng kape? Oo! Paano tatanga-tanga kasi yung waitress na yan? Uy, konti lang naman Matutuyo rin yan, mamaya. Buti nga, kape lang eh. Hindi sabaw ng malansa. Masyado mo naman pinalalaki yung problema, Anika. Pwede ba tumigil ka? Hindi ka kasali sa usapan, ha? Sabi nga dyan. Ay, nako. Alam mo kung anong pangit kay Anika? Ha? Hindi naman talaga ilong niya eh. Kundi ang ugali niya. Anika, Oh, bakit kuya? Kung manghihiram ka ng pera, wala akong ipapahiram sa'yo, ha? hindi. May pakikiusap sana ako sa iyo eh. Ano yun? Magpapacheck up kasi ako bukas. Sasamahan ako ng ate mo. Eh, total, Sabado naman, baka pwedeng ikaw munang magbantay sa mga pamangkin mo. Ayoko. Anika, Ang kukulit ng mga anak mo, kuya. At saka tiyak, pipila kayo sa klinik. Eh baka abutin na naman kayo ng hapon. Rest day ko bukas. At gusto ko mag-rest. Ayoko ma-stress. Ako na lang, Ronel. Oh, ayan naman pala ang Wonder Lola eh. O, maiwan na kita, kuya. May lakad pa ako. Ronel, ma, pagpasensyahan mo ng kapatid mo, ha? mula nung bata pa siya, hindi na nagbago si Anika. Kapag ayaw niya. Kapag gusto niya. Ewan ko ba kung bakit ganyan siya? Parang wala man lang malasakit sa ibang tao. Siguro ho dahil sa mga pangungutyang naranasan niya noon. Bata pa lang, tampulan na siya ng tukso. Madalas tinatawag siyang ampon kasi ibang mukha niya sa amin eh. Naging manhid siya para protektahan ang sarili niya sa mga masasakit na salitang sinasabi ng ibang tao sa kanya. Pero nawala naman siya ng pagpapahalaga sa mga taong tanggap siya. Kahit sino man siya at anuman ang kanyang itsura. ha? Anong sabi mo, Anika? Sabi ko, I have saved enough money. Kaya magpapayos na ako na ilong ko. Nag-file na ako ng leave. Ganon? Oh, Okay. eh bakit parang hindi ka man lang excited for me, girl? Okay lang ba sa'yo kung magiging honest ako? Oo naman. Bakit? Ano ba gusto mong sabihin? Alam mo, nung first time kitang nakita, ang first impression ko sa'yo, matalino at dissenting tao. Totoo naman. Di ko napansin na may problema yung ilong mo eh.
Kahit na nung matagal na tayo magkasama, hindi ko nakikita na ang ilong mo bilang kapintasan. Kasi naman, mababa ang standard mo sa beauty, girl. Nung tumatagal, at lalo na kitang nakikilala, alam mo kung anong na-realize ko? Masyado ka nakatutok sa physical mong itsura. Kaya hindi mo nakikita, nagiging pangit ka na. Dahil sa pag-uugali mo, sa pakikitungo mo sa ibang tao, sa pagsasalita mo. Hana? Kahit na hindi ka magpa-nose job, maganda ka. At mas gaganda ka kung magiging sensitibo ka sa mga binibitiwan mo salita at sa pakikibagay mo sa ibang tao. Kaya kung ako sa'yo, yung libo-libo mong naipon para sa pagpapagawa ng ilong mo, gamitin mo na lang sa mas makabuluhang bagay at ang pag-aksayahan mo ng panahon, ang pagsasaayos ng relasyon mo sa ibang tao, sa pamilya mo. Yun ang mas mahalaga, Anika. Ang katawan natin, kapag tayo namatay, kahit gaano pa kaganda, uuurin lang naman. Pero ang ugali natin, ang mga nagawa at nasabi natin sa kapwa, yun ang habang buhay natitimo sa kanilang puso at alaala. Oh, Anika. Kanina ka pa dyan nakatulala. Malamig na ang pagkain mo, hoy. Nilalangaw na yung kape mo. Ma, Bakit? pangit ba ako? Ano? Sabi ng mga kaklase ko noon, ang pangit-pangit ko raw. Kaya wala ako ibang pangarap noon, kundi ang maging maganda. Walang ina magsasabing pangit ang kanyang anak. Para sa amin, ang lahat ng sanggol na aming iniluwal ay maganda. Dahil biyaya sila ng Panginoon. Pangit ba ang ugali ko, Ma? Anika, Kung ang ugali ko ang pagmabasehan, magiging proud ba kayo sa akin? Hindi nyo na kailangan sumagot. Buntong hininga mo pa lang, alam ko na ang ibig niyong sabihin. anak, ito lang ang tatandaan mo. Mahal at tanggap ka namin ng mga kapatid mo. Lalo na ng Kuya Ronel mo. Mahalaga ka sa amin, Anika. Ano to? Bagong sofa at bagong TV? Ayos ba, Kuya? Akala ko sa ibang bahay ako nakapasok eh. Gula-gulanit na yung sofa natin, kaya sabi ko, mas mabuti pa bumili na ng bago. Ayos. Makakapanood na ako ng basketball. Matagal na palang sira yung TV natin eh. Hindi kayo nagsasabi sa akin. Plano sana naming maghahati ni Mama para makabili eh. Mula ngayon, kapag may problema dito sa bahay, sabihin niyo na lang sa akin, Kuya. Baka makatulong ako. Ha? Ay, siya nga pala, oh. Eto, konting halaga lang yan. Ha? Gamitin mo na yan sa susunod mong check-up. Naku. Kumusta na nga pala yung binti mo? Makakalakad ka pa rin ba ulit? Kailangan lang ng therapy. Salamat dito, Anika. Malaking tulong ito. Kuya, pasensya ka na ha. Mula ngayon, susubukan kong mas maging mabuting tao. Alam kong mahirap, pero alam ko, kaya ko. Dahil naririyan kayo. Hindi bigla ang pagbabago ang nangyari. Dahan-dahan, paunti-unti. Hanggang sa mas naging aware na ako sa ugali ko at sa perception ng ibang tao sa akin. From selfish, sinusubukan ko na ngayon maging selfless. Tama si Hana. Hindi ang panglabas na kaanyuan ang problema ko, kundi ang aking pag-uugali. Ang itsura natin, maaring maremedyohan, pero kapag hinayaan natin maging masama tayong tao,
Mahirap nang magbago. Unless, sisikapin mo talagang magbago. Ako po si Anika, at ito ang aking buhay. Ang tunay na kagandahan ay nakikita sa kung gaano kabusilak ang puso ng isang tao. Pakareg Siganap, Susan Robles, Rosana Villegas, James Quaton, Phil Cruz, Jonel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Anika. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Puyar. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labano, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang binatang pasan-pasanang krus ng kanyang pamilya sa loob ng mahabang panahon. Siya ay si Julius. Mapalad ako sa trabaho dahil mula nang graduate ako, hindi ko natanasang mahirapang maghanap ng pagtatrabahuhan. Madalas ang mga company pang kumukuha sa akin. Subalit, tila hindi ako pinalad pagdating sa aking mga kapatid at sa aking nanay na patagal nang nagdudulot ng sakit ng ulo sa akin. Ay, sige lang. Kain kayo ng kain. Maraming ulam sa kusina. Ayan na si Kuya! Ay! Ayan na! Paborito kong kana! Anak! Julius! Nay, Happy birthday, Kuya! bakit ang daming tao? Hindi ba't sabi ko naman sa'yo, Nay, hindi na kailangan maghanda? Ay, sus! Ito naman, oo. Isang beses sa isang taon ka lang namang magbe-birthday, Oo nga, ba? ni Kuya. Ayaw mo nito. Masaya. Maraming pagkain. Tapos kumpleto pa tayo. Bakit? Andito ang lahat ng mga kapatid natin para ipagdiwang ang birthday mo. Salamat pa rin sa inyo. Kumain ka na, anak. Kasi alam ko, gutom ka na. Overtime ka na naman sa trabaho. At kanina ka pa namin. Oh, sige. Kumain na tayo ng Ay, sabay-sabay. mabuti pa nga. Hoy! Andeng! Tawagin mo muna yung mga kapatid mo. Mamaya nakamo sila mag-inuman. Kakantahan muna natin ang happy birthday ang kuya mo! Sige na, isandali. Nay, Oh, kala ko ba wala kayong pera? Saan kayo kumuha ng pambayad sa caterer pati sa sound system? Tapos itong pambilin cake. Oh, hindi pa naman bayad yung mga iyan, anak. oh, May pera ka naman yata yun eh. ano ho? Ay! Ang ibig mo sabihin naganda nagtodong nanay mo, tapos sa huli, ikaw naman pala magbabayad. Ano pa nga ho ba, Chan? Aba, Kaya kanina parang ayokong bumangon eh. Parang gusto ko na lang matulog ng matulog. Wala na eh. Said na naman ang ipon ko eh. ay, pambihira rin talaga tong si Ditay, ano? Gumastos ng libo-libo para pakainin ang mga kapatid ko at pamilya nila. Pati mga kumarit kumpare niya. Makasama niya sa pagsusugal. Siyang, Oh. pangaralan niya mga minsan si nanay. O ano ba sa akala mo? Hindi ko siya pinagsasabihan? Eh, para na nga ako siya ng plakay kasi paulit-ulit na lang ako. Sige, iba na lang, Chang. Ano nga? Ano na lang? Kayo na lang hong kumukup sa kanya. Ayoko nga. Oh? Babayaran ko naman, Julius eh. Promise. Ang tanong ko, kuya, saan mo gagamitin ang pera? Ipang susugal mo? Pag sinuwerte naman ako, madodoble o matitriple yan. Paano kung matalo ka? Mananalo yan. Kuya, sugal yan eh.
Walang kasiguruhan yan. Kaya ka nga tumataya eh. Ang damot mo naman. Ngayon na nga lang ako humiram sa'yo, yung yabang mo. Porque mapera ka, yabang mo na. Kung ayaw mo magpautang, giwag! Ako pa talaga yung maramot. Ano yun? Nangungutang? Dapat naman, pinautang mo muna, Julius eh. Ako na lang magbabayad kapag hindi niya Hindi nabayaran. naman. Pinaghihirapan kong pera tapos ipauutang ko lang sa kapatid ko para ipantayan sa sugal. Asa naman ang justisya doon? Uy, kesa naman mag-away kayo magkapatid. Iyoko nagkakasamaan kayo ng loob. Kasalanan ko talaga. Ano sabi mo? Wala ho. Sige, maiwan ko na kayo, Nay. Maghahanap buhay pa ako para makakuha ng maraming pera at ang mapahiram ko mga kapatid ko. Oh? Teka, si Ditay ba itong nakikita kong naglalakad? Eh, sinong holdingas niya? Ay, ba'y mukhang bata. Ate Aida! Oy, Ditay! Ay, buti na tiyempohan ka namin. Ipakikilala ko nga pala sa iyo. Si Aldo, boyfriend ko. Boyfriend? Eh, nasa na yung dati mong... Ay, naku, wala na yun, ate. Matagal na. Aldo, panganay kong kapatid. Magandang araw, Ate Aida. Ay, Nagtatrabaho siya sa munisipyo, janitor. ay, ganun ba? Alto, sandali lang, ha? May tatanong lang ako dito sa kapatid ko. Sige ho. Ay, siya naman yan. Ay, alam ba yan ng mga anak mo? Eh, hindi pa. Pero, malalaman na lang nila yun kasi doon muna titira sa bahay si Aldo. Ano? Aba, hindi ka ba nahihiya? Kung sino-sino nila ang pinatitira mo doon sa bahay niyo? Bahay ko yun, Ate Aida. Kaya may karapatan akong papasukin ang sino mang gusto kong papasukin noon. Makapagluto na nga ng almusal. Bakit na naman ang pasok ko eh. Aba, sino itong lalaking nasa kusina? Hoy! Magnanakaw ka ano? Ha? Sino magnanakaw? Ikaw! Anong ginagawa mo rito sa bahay? Boyfriend na ako ni Ditay. Ikaw? Sino ka ba? Ano yung sinabi mo? Boyfriend ako ni Ditay. Bakit? Sino ka ba? Julius! Nay! Gising ka na pala. Nay, sino to? Boyfriend ko, si Aldo. Ay, Aldo. Pangatlo kong anak, si Julius. Kape. Gusto mo? Nagtitimpla ako. Baka gusto mong ipagtimpla na kita. Nay! Promise, anak, last na yan. Nay naman! Paparaning na yata ako sa nanay at sa mga kapatid ko, Chang. Konting-konti na lang talaga mawawala na ako sa katinuan. Ay, Julius, hindi mo ba iniisip na bumukod na lang? Chang, dagdag gastos na naman kasi yun eh. Magbabayad ako ng upa tapos magbibigay ng pera sa bahay. Baka panahon na. Para hayaan mo na rin silang tumayo sa kanilang sarili mga paa. Chang, Si Anding, may sarili na rin trabaho, di ba? Umaasa pa ba siya sa'yo? kakarampot lang mo sweldo nun eh. Uy, kaya nga. Para magsikap naman maghanap siya ng matinong trabaho. Si Bart may asawa na pero naroon pa rin sa bahay niyo. Yung pangalawa ninyong kapatid na si Rico, ganun din. Tatlo na anak hindi pa bumubukod. Ang nanay mo naman panay-waldas lang ng pera. Baka kung pinitirahan lang siya nung Aldo na yon. Ang mga kapatid mo rin, ikaw lagi ang tinatakbuhan kapag kailangan ng pera. Kasi, nareriyang ka lang sa bahay. Kung sa iba ka ng lugar nakatira, baka mabawasan yung problema mo. Pag-isipan ko ho, Chang. Naku, hindi habang buhay. Ikaw ang gagapang para sa kanila, Julius. Hindi na sila mga bata.
Eh, bakit ka bubukod? Dahil ayaw mo na kami suportahan. Oh, bakit naman nagdesisyon ka ng ganyan, ha, Julius? Bakit ba? Eh, kinakasama ka na ba? Mag-aasawa ka na ba? Mukhang ang susunod dito, kuya. Sasabihin mo na sa amin kami na ang kumargo sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Ano, tama ba ako? Bakit? Anong masama kung magkanya-kanya na tayo? Pare-pareho naman tayong may trabaho, hindi ba? Eh, alam mo naman, ikaw lang sa ating limang may maayos na hanap buhay. Eh kami, ano na lang bang trabaho namin? Ako nga, sweldo ko, kulang pa pamasahe ko bunbun eh. Eh, di maganap ka ng mas maayos na trabaho. Tatapatin ko kayo ngayon, ha? Pagod na rin akong pasanin kayong lahat, eh. Tumatanda na rin ako. At kailangan ko nang magpundar para sa sarili ko. Masama ba yun? Sige. Ikaw ang bahala. Kaya naman namin ang mga buhay namin. Paano mga gastusin dito, anak? Alam mo naman ako, wala akong pinagkakakitaan. Magbibigay pa rin naman po ako, pero hindi ko na kayang karguhin ang lahat, Nay. Hanggat narito ako sa poder nyo, hindi kayo matututong magsikap. Habang buhay kayong sasandal sa akin. At baka sa bigat nyo, ako na rin ang bumagsak. Tao lang din naman ako. May hanggahan ng kakayahan ko. Mauubos din ang pera ko, napapagod ako tigit sa lahat. May buhay din akong kailangan kong asikasuhin. Jan, kumusta ka? Ay nako. Eto, ganito pala kapag tumatanda na. Magpalakas ho kayo. Mabuti na lang. Mild stroke lang ho yun. Eh, kaya nga. Naawa pa naman sa akin ng Diyos. Eh, magpalakas ho kayo. Dadalawin kita ng madalas. May dinala nga po pala akong mga prutas para sa inyo. O, salamat. Nag-abala ka pa. Ano ka ba naman, Chang? Para na kitang magulang. Mas naramdaman ko ang pagiging nanay mo kaysa kay nanay. Ano ba? Eh, huwag kang magsasalita ng ganyan. Kaya ayokong nakikita kayong ganyan, Chang. O, ikaw. Kumusta ka? Ito, mas maayos na. Tama ka. Kailangan ko pala talagang bumukod sa pamilya ko. Si Anding nakahanap ng ibang trabaho. Si Kuya Bart, hindi na panay utang sa akin. Si Kuya Rico, namamasada ng tricycle. Si Onat, papunta raw ng Maynila sa Makalawa. Uy, mabuti naman. Medyo nakahinga na ho ako ng maluwag. Si nanay lang talaga kasing mukhang may iba na namang kinakasama ngayon eh. Ano? Naku, dapat pala. Hindi ko na nasabi sa inyo. Baka tumaas na naman ang presyo ng dugo nyo. Ay, Diyos ko. Maawa ka sa kapatid ko. Ganun talaga siguro, Chan. Ay, Hindi sa atin ibinibigay lahat. Noon pa man, pamilya ng problema ko. Ayos na ito. At least magandang trabaho ko. Marami kong kaibigan. May mabait akong tiyahin na kagaya nyo. Tapos, kahit naman marami akong problema, gwapo pa rin naman ako, Chan. Di ba? Walang perpektong pamilya. Kaya kahit nahihirapan ako, tanggap kong pamilyang mayroon ako. Ngayon, si nanay na lang ang sinusuportahan ko dahil yung dalawa kong kapatid na may asawa, bumukod na rin sa bahay. At yung dalawa ko namang kapatid, pareho nang lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Sa buhay, may kanya-kanya talaga tayong krus na pinapasan. Kaya kailangan natin maging matatag. Huwag na huwag tayong susuko. Ako po si Julius, at ito ang aking buhay. Walang perpekto sa mundo. Kaya kung ano man ang ibinigay sa atin ng Diyos, kailangan nating tanggapin, yakapin, at mahalin. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, James Quanton, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Julius. Naglapat ng angkop na tunog,
Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang paglalakad ng isang babaeng ilang ulit na nagkamali sa pakikipagrelasyon. Siya ay si Saya. Maagang namatay ang tatay ko at ang nanay ko naman, hindi kami gaanong naalagaan dahil sa pagtatrabaho. Kaya madalas, natatagpuan ko ang aking sarili na naghahanap ng taong magmamahal at magbibigay sa akin ng atensyon. Kaya! Nasa banyo ko, sandali! Bilisan mo! Oh, bakit ba? Ay, aray ko, buko! Magtatanong ka pa, ha? Magtatanong ka pa? Aray ko, arman ang buko! Sino na naman ang katext mo, ha? Ano? Nagtatago ka pa sa banyo, ha? Katex! Wala! Oh! Wala, ha? Wala. Kung hindi ko pa alam, nakikipag-uusap ka pa sa anak ng panganay mo! Hindi totoo yan! Lasing ka na naman, kaya naghahanap ka na naman ng pwede natin pagawayan. Ang gagawin pa ako sinungaling! Kung may manaloko ba sa ating dalawa, ikaw yan! Tahimik ka! Ikaw yan! Aray! Wala, di ka! Ay, aray ko! Aray ko, tama na! Gusto mong Totoo dumugo na naman ang gusto ng bibig mo, ha? Totoo naman eh! Manaloko ka! Ano? Niloko mo ako! Oh, ayan. Putok na naman yung labi mo. Nag-away na naman kayo ni Arman. Sanay na ako, Tessa. Kailan mo ba siya hihiwalayan? Naghanap lang akong tiyempo. Ano pang tiyempo hinahanap mo? Ginagawa ka ng punching bag. Ayaw mo pang makipaghiwalay. Ilang ulit na kitang pinagsasabihan. Pero nagtitiis ka pa rin kasawang walang yung Arman na yun. Maghanap muna ako ng mapagkakakitaan bago ako makipag-iwalay sa kanya. Ay! Diyos ko, ang hirap mong kausap, oo. Hindi mo kasi ko naiintindihan eh. Sa ugali ni Arman, sa tingin mo, maaari ako makapag-iwalay sa kanya ng basta-basta? Tao po! Tao po! Ano ba to? Tao po! Bakit? Ma'am, bill sa kuryente. Baguhan ka ba? Ay, opo. Iniiwan lang yung bill dito sa pinto, dinidikit. Pasensya na, ma'am. Ngayon ko lang to nakita, tsaka may itsura. Sige po, maiwan ko na kayo. Pasensya na po sa abala. Ay, sandali. Ha? Gusto mo muna uminom ng tubig? Ay, Mom, pawis na pawis ka na eh. naku, salamat ho. Nauuhaw na talaga ako eh. Ano? Kailan mo hihiwalay ng kinakasama mo? Bakit? Paninindigan mo na ba ako? Sinabi ko naman sa'yo na may asawa ako, di ba? Ay, bakit gusto mo? Ipagwalay ako kay Arman. Dahil ayoko nakikita kang may mga pasa sa katawan. O kaya naman, minsan, putok ang labi. Nung isang buwan, may black eye ka pa. Kung hindi mo naman ako kayang pakasalan, hindi ako makikipaghiwalay kay Arman. Kung noon pa sana kita nakilala. Siguro, ikaw ang ama ng mga anak ko at hindi yung mga lalaking wala namang kakwenta-kwenta. Sana masaya ako. Sana masaya tayo.
hetong perang pambili ni Ningning na mga kailangan niya sa school. Ito naman para kay Ikay, ha? Ay, salamat, Dexter. Sige na, pwede ka na umalis. Teka, hindi ko man lang ba makikitang dalawa kong anak? Eh, baka maabutan ka pa rito ni Arman. Alam mo namang siloso yun. So, sige. Kukunin ko na lang sila rito sa weekend para maipasal ko man lang sila. O yung bunso ko, hindi mo sasama porke iba ang ama? Kung pahig kang isama ko, di sige. Sigurado ka, ha? Oo. Mabuti ka pa. Hindi nakakalimot sa obligasyon mo. Yung ama ng bunso ko, hindi ko na alam kung nasa na ngayon. Baka patay na. Si Dondon, nakita ko siya dati sa kabilang bayan. Hindi man niya lang suportahan yung anak niya. What? No, teka, ito. Pagdagdag mo para sa bunso mo. Naku, Dexter naman ang dami mo nang binigay sa akin, oh. Kunin mo na. Kinaawan mo ba ako? Ha? Naawa ka sa akin, ano? Teya, saan ka na naman galing kahapon? Bakit? Nakita kita. Saan? Saan ba kita maaari makita kahapon sa tingin mo? Kaya, nakikita pa rin ba kayo ni Mario? Oo. Ako talaga baliw. Paano kapag nahuli kayo ni Arman? Jack, mapatayin niya kayong dalawa. O di patayin niya. Wala naman na siguro kung kailangan gawin dito sa mundong ito. Paano na mga anak mo, Aber? O di bahala na si Dexter sa kanila. Talagang gusto mo ipagpatuloy ang relasyon yun ng Mario yun. Ay, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo. Tao po. Sino naman kaya ito kumakatok na to? Ano yun? Hinahanap ko si Thea. Ako si Thea, bakit? Ah, ikaw pala. Nice to meet you. Ano yan? Ano itong tinabon mo sa mukha ko? Ay, naasim! Mangang sa mata ko, nahihilab ako! So, may asin at sili. Bagay sa'yo. Kasi mukha kang daing. Hindi ako makakita! Salamat ka, hindi asido yung tinapon ko sa mukha mo. Baka ngayon umuuso ka na. Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Walang niya ka! Ikaw ang walang ya. Malandi. Tatlo na palang anak mo? Nakailalaki ka na ba, ha? Pati ang asawa ko, kinakalantari mo pa? Pwes, ito ang sasabihin ko sa'yo. Nagkamali ka ng nilandi. Ikaw, kapag hindi mo pa tinigilan si Mario, babalik ako dito at sisirain ko na yung mukha mo! Diyos ko, Thea. Tingnan mo na nangyari sa'yo. Yan na kasi ang sinasabi ko eh. Tigilan mo na yung pakikipagrelasyon kung kani-kanino. Bakit ba kayo lahat pare-pareho sinasabi? Ano ba mali sa akin? Gusto ko lang naman maging masaya. Gusto ko lang naman maramdaman na may nagmamahal sa akin. Bakit kung husgahan niyo ako? Talo ko ba nakapatay? Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero hindi mo mahahanap sa kung kani-kaninong lalaki ang pagpapahalagang gusto mong maramdaman. Kung ikaw mismo, hindi mo pinahalagahan ang sarili mo. At si Arman yun. Hoy, Thea, magtago ko na mukhang galit. Si Arman, sige na. Arman, sandali, huminahon ka. Halika! Sandali! Sabi ko na nga ba? Hindi nagkamali ang kutob ko! Diyos ko! May iba ka na naman palang karelasyon! Iwan mo! Halika! Halika! Gusto mo uling matikmal ang kalupitan ko, ha? Huwag kang makialam dito! Ha? Kung ayaw mo pati ikaw madamay, Tessa! Sige! Patayin mo ako kung gusto mo ako patayin! Ganon! Patayin mo na ako! Oo, papatayin talaga kita, ha? Malandi ka, ha? Malandi ka! Tama! Hindi ka masasalan! Kaya, kukunin ko na ang mga anak ko.
Sa tingin ko, wala ka sa tamang pag-iisip para alagaan sila. Sama mo na rin ang bunso ko. Ha? Kahit di mo siya anak, Dexter. Ano? Di ko siya kayang alagaan. Kaya, Nakikiusap ako, Dexter. sige na. Kukunin ko na siya. Salamat, Um, Dexter. bakit? Patawarin mo ko kung sinira akong pagsasama natin. Nakipagrelasyon ako sa ibang lalaki no habang tayo pa. Tapos ngayon, heto na naman ako. Hindi ako maahon sa putik na tinalulugmukan ko. Siguro ngayon, matatauhan ka na. Hayaan mo, iuwi ko sa iyong mga bata kapag pwede ka nang makausap ng maayos. Hindi pa huling lahat. Magbago ka, Thea. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Talaga bang aalis ka na, Thea? Oo, Tessa. Magpapakalayo-layo muna ako. Hanggat naririto ako, hindi ako titigilan ni Arman. Nakakalungkot. Mamimiss kita. Alam mo naman, para tayong kambal. Magkahawig pa yung pangalan natin. Salamat sa lahat. Salamat dahil hindi ka nagsawang pangaralan ako, ayuhan, at gabayan. Ngayon, pagkalipas ng napakahabang panahon, magagawa ko ng sundin yung mga sinabi mo sa akin. Pagdarasal ko na maging maayos na ang lahat, Thea. O yung mga anak ko ha, kung meron kang oras, bisitahin mo na sila kay Dexter. Siyempre. Basta huwag kang mag-alala. Sana dumating yung panahon na makakasama ko ulit sila. Gagawin kong lahat para sa muli naming pagkikita. Karapat dapat na ako maging nanay nila. Oh, maligo na kayong tatlo, ha? Ang dudungis nyo na. Sige na. Nakakapagod itong tatlo na ito. Ang kulit. Oh, sino kaya ito? Teka nga. Thea? Dexter, kumusta? Ikaw ang kumusta? Pasok ka. Naliligo yung mga bata. Miss na miss ko na sila. Gustong-gusto ko na silang mayakap. 2 taon kang nawala. Okay ka na? Sa tingin ko, Mabuti naman. salamat Dexter ha. Salamat sa pag-aalaga sa mga bata. Maraming salamat sa iyo. Hindi madaling magbago pero hindi rin ito imposible. Noon ko napagtantong kung gusto nating makatagpo ng totoong pagmamahal, kailangan muna nating mahalin ang ating sarili. Ngayon, kasama ko na ang mga anak ko. Hindi man madali ang buhay, ngunit masaya kami. Ako po si Thea at ito ang aking buhay. May mga taong hindi makita ang tunay na kaligayahan dahil hinahanap nila ito sa maling lugar. Subalit ang kaligayahan ay magsisimula at manggagaling sa atin. Mga nagsiganap, Susan Robles, June Martin Legaspi, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Thea. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Rabanon.
Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na naman pong nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya ay si Divina. Isa sa pinakamalaking biyaya ay ang maging isang ina. Subalit, ito rin ang pinakamahirap gampanan ng papel, lalo na sa kagaya kong single mother. Ilang beses ko ring naramdaman na para bang hindi ko na kaya. Pero totoo nga, walang pagdurusang hindi lumilipas, basta't huwag tayong susuko. Pakinggan ninyo ang aking kwento. Ano, Troy? May damit ka na ba? Dapat, gwapong-gwapo ka sa birthday party ni May. Malay mo, ipakilala ka na niya sa mga parents niya. Huwag mo akong alalahanin. Ang isipin mo yung isusuot mo para mapansin ka ni Irene. Crush na crush mo yung best friend ni May, di ba? Kaya nga excited ako para bukas eh. Ay, siya nga pala, uuwi ako ng maaga mamaya. Bibili ako ng regalo para kay May. Anong bibilin mo? Dapat bro, yung social ah. Mayaman si na May. Baka mamaya niya nang bilin mo eh. Local pala. Baka pagtawanan ka ng parents niya. O, Troy, pinalansya ko na yung susuotin mo bukas. Talaga, ma? Oo. Saan mo binili? Saan? Anong binili? Ano pang bibili ko? Inubos mo nga yung laman ng ATM ko para dyan sa regalo mo kay May. Diyos ko, mas mahal pa nga yung kwintas na yan sa washing machine natin na second hand. Ano palang susuotin ko bukas? Suit! Pinod suit! Hiniram ko sa pinsan mo si Michael. Hiniram? Oo. Ma, a-attend ako ng birthday party ng girlfriend kong anak ng businessman. Mayayaman ng imbitado. Sigurado magagara ang mga damit nila. Bakit naman hiram na damit lang ang ipasusuot mo sa akin? Hoy, Troy! Huwag mo ko pagtataasan ng boses, ha? Pagod na ako sa katatrabaho kanina sa restaurant. Hindi na nga ako magkanda-ugaga sa dami ng mga customer. Ay, ngayon, kung ayaw mo magsuot ng hiram na damit, huwag kang umatid. O kaya, isang lami ang binili mong gintong kwintas para dyan sa girlfriend mo na anak ng mayamang negosyante. Good evening po. Salamat sa pagpunta ninyo. May. Hoy! Troy! Hi. Ang ganda mo. Thank you. Ikaw din. Ang gwapo mo sa suit mo. Salamat. Ay, teka. Ipakilala kita sa parents ko. Wag na, May. Nakakahiya. Bakit ka mahihiya? Sa gwapo mong yan? Ayun, sina mama at papa. May mga kausap pa kasi business partners nila. Buti pa, dito muna tayo maupo. Siya nga pala. May ibibigay nga pala ako sa'yo. Ha? Regalo ko para sa'yo. Naku, nag-abala ka pa. Pero thank you. Uy, bubuksan ko na ha. Alam mo, kapag may nagre-regalo sa akin, binubuksan ko kaagad eh. Kasi na-excite ako. Simple lang yan. Pagpasensyahan mo na. Wow! Ang gandang kwintas. Anong pendant na to? Sun? Oo. Kasi you are my sunshine. Ang corny ko ha. Sorry. Hindi. Ang cute mo. Oh, isuot mo na sa akin. Talaga? Pero may suot ka pang kwintas. Tanggalin mo na lang yung isa, tapos itong ipalit mo. Sigurado ka? Oo. Mas gusto ko to. Itong regalo mo sa akin. Oh my, nangangalay na ba ako? Dapat pala yung medyo mababang heels lang na sinuot ko. Asa na ba itong si Eduardo? Sabi niya kukuha lamang siya ng wine. Kailangan pa namin batiin yung ibang mga bisita. Ma! Oh, iya! Ma, papakilala ko nga pala sa inyo si Troy.
Magandang gabi po. Troy, Tinitignan niya ako mula ulo hanggang paa. Close friend ko siya, Ma. Close friend. nice meeting you, iho. Mukhang hindi masyadong fit sa'yo ang pantalon mo. Kasi po... Ma, Anong trabaho ng mga magulang mo? ang mama ko po, manager Manager ng... ng isang restaurant po. Anong restaurant? Marami kaming kakilalang owner ng restaurant. Ma, tinatawag na kayo ni Papa, no? Excuse me. Ay, Troy, pasensya ka na, ha? Hindi pa kita pwedeng ipakilala sa kanila as boyfriend. Bahol pa kasi talaga ako mag-boyfriend, eh. Sana, naiintindihan mo. Oo, May. Naiintindihan ko. Troy, kumain ka na. 11:00 na, oh. Kumain ka na nang maisabay ko na yung kinainan mo doon sa mga hugasan ko bago ko umalis. Mag-home service ako ngayon. Total day off ko naman. Sayang yung kikitain ko sa pagre-reband ng buhok. Ayokong kumain. Bakit? Ay, hindi ka pa kumakain mula kaninang umaga. Kasi tulog na tulog ka. Anong oras ka na nakauwi kagabi? Ay, kanina pala. 2:00 ka na yata nakauwi na umaga. Bakit ba kasi sa restaurant lang kayo nagtatrabaho? Hindi ba kayo pwede lumipat ang trabaho? Ano? Magtrabaho ka naman sana dun sa mga kilalang kumpanya. Hindi yung restaurant na kainan lang ng mga driver ng bus at jeep. Ano? Kainan lang ng mga driver ng bus at jeep? Anong problema mo sa pinagtatrabahoan ko, ha? At anong akala mo doon sa mga driver ng bus at jeep? Mabababang uri ng tao at nilalang mo, ha? Kung walang mga driver, paano ka sa tingin mo makakarating doon sa eskwelahan araw-araw? Kung sana hindi ganyan ang trabaho nyo, sana maayos ang buhay natin ngayon. Sana hindi ako nahihiyang sagutin ang tanong na ano ang trabaho ng magulang mo. Sumusobra sa diba? Sambalin niyo ako. Totoo naman ang sinasabi ko, ha. Kung hindi sana kayo nagpabuntis ng maaga, sana nakapagtapos kayo ng magandang kurso. Sana maayos ang trabaho nyo ngayon at sana may tatay ako. Ay! Tay! Bumalik ka dito! Tay! Bakit na parito ka? Hiram ka ba ng pera? Ganyan ba tingin niyo sa akin, Chong? Akala niyo ba, binibisita ko lang kayo para manghiram ng pera? Bakit hindi ba? Oh, bakit? Bigla-bigla ka nalang umiyak dyan. Teka. Maupo ka nga rito. Chong, ginagawa ko naman lahat kahit mahirap. Pero bakit parang walang nangyayaring maganda sa buhay ko? Meron nga ako, anak. Kinakahiya naman ako at ang uri ng trabahong meron ako. Si Troy ba? Sino pa ba? Wala naman ako ibang anak. Bakit? Nag-aaway na naman ba kayo? Yung mga dating away namin, kaya ko pa sikmurain. Pero ngayon, ang bigat-bigat sa dibdib, Chong. Oo! Kasalanan ko maging mabusok ako nung kabataan ko, kaya nga nabuntis ako ng isang lalaking irresponsable. Pero alam niyo naman, Chong, kung gaano ako nagsikap at nagsakripisyo para maitaguyod ko si Troy. Mahal na mahal kong anak ko. Kahit na magkanda ko ba na ako sa pagtatrabaho, gagawin ko para lang mabigyan siya ng maayos na buhay. Nagawa mo naman. Ito nga, nag-aaral siya sa magandang universidad, hindi ba? Kung maliitin niya yung trabaho ko, para bang akala mo, iligal yung pinagkukunan ko ng perang pambili ko ng pagkain, isusubo niya araw-araw. Baka naman nadadala lang sa mga barkada niya. Pagpasensyahan mo na. Bata pa si Troy. Kailangan pa niya ng gabay. Paano ako magkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ko? Kung mismong anak ko, ikinahihiya ako. Nag-away kayo ng mama mo? Alam mo, minsan
Gusto kong mag-wish na sana sa ibang pamilya na lang ako galing. Ha? Bakit? Parang kagaya nyo, mayaman din ako. Buo ang pamilya ko. Nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Hindi kagaya ngayon na kapag may kailangan ako, maghihintay pa ako ng 2 buwan kasi mag-iipon muna ng pambili o pambayad si mama. Troy, bakit ka ganyan magsalita? Bakit? Hindi ba unfair ang buhay? Bakit hindi na lang lahat mayaman? O kaya lahat mahirap? Para pantay-pantay. Alam mo, kahit ganito ang buhay namin, minsan gusto ko ring isipin ha, sana ordinaryang pamilya na lang kami. Oo, akala ng maraming tao kapag mayaman ang isang pamilya wala nang problema. Pero alam mo, money is not everything, Troy. Swerte ka nga eh. Kasi lagi mong kasamang mama mo. Na kasaysayan. Pinagluluto ka pa ng pagkain. Ito Eh ako, ang aking buhay. si mama, wala naman tayong magluto yun eh. Kahit may sakit ako, ang nag-aalaga sa akin, yaya namin. Kasi busy sila pareho ni Papa sa business. Pero naiintindihan ko yun. Kasi para naman sa amin ang pagsasakripisyo nila. Iba-iba kasi ang mga magulang natin. Pero pare-pareho silang nagsisikap sa kanilang sariling paraan para sa ating mga anak nila. Sana i-appreciate mo mama mo. Single mother siya. At Troy, hindi madali yun. Ay, salamat. Wala na mga customer. Pwede na akong buwi. Ay, sakit lang ng likod ko. Napakamakasarili ko talaga. Tama si May. Dapat na-appreciate ko lahat ng pagsisikap ni Mama para sa akin. Kahit nag-iisa lang siya naghahanap buhay, ginagawa niya ang lahat para maibigay yung mga luho ko. Troy? Ma! Oh, bakit dumaan ka pa dito sa restaurant? Ma, sorry po. Dumaan ka pa rito sa may usok na pinagtatrabahuan ko para lang mag-sorry? Pwede namang hinugasan mo na lang yung mga pinggan sa bahay. Tapos na po. Talaga? Opo. Tinupi ko na rin po yung mga damit. Ay, kaya loves na loves kita. Kahit napasaway ka eh. Tara na nga, umuwi na tayo. Maaga pang pasok mo bukas. Nang mag-away kami ng anak kong si Troy, aaminin kong parang gusto ko nang bumalik sa nakaraan at itama ang lahat ng maling nagawa ko. Pero naisip ko, para saan? Oo, may mga pagkakamali akong nagawa. Pero hindi doon kasama ang pagbubuntis ko sa aking nag-iisang anak. Sa mga kagaya kong single mother, mahirap. Pero huwag na huwag tayong susuko. Dahil walang pagsubok na hindi natin malalagpasan. Ako po si Divina at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Alan Ortega, at Rosana Villegas sa papel na Divina. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiao. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.